Guys, good morning. Wednesday ngayon, Alam mo, katapos ko lang mag-kunting kimbo. Alam mo naman, yun ang stress reliever ko, yung sayaw-sayaw ni Lola. Ngayon naman, it's 9:45. May mga estudyante ako, kailangan ko na magluto. At saka, ito yung matagal nang nire-request ng pangalawa kong apo na kumukuha ng tourism. College na rin. 3 college ko ngayon kaya nahirapan ako after this. Kailangan aalis na ako, mag-racket-racket. Pero meron ako palang nakapag-appointment ako doon sa boyfriend ng apo ko na isushoot niya ako sa Pretty Woman. Kasi ilalabas ko yung mga sinauna bang mga damit na bumabalik na gusto ko kasi ipakita na kahit matanda na si Lola, all around si Lola. Alam mo naman si Lola, jack of all trades yan. Alam mo, kailangan di tayo magpapahuli-huli sa mga passion. Pero ngayon, ang content ko is about pagluluto. Para po malaman ng lahat, nagkukuk din po ako. Sa Japan, ito po trabaho ko. 2 po trabaho ko sa Japan Nagkakaisya ako. Ibig sabihin, nagtatrabaho din ako dun sa factory. Kahit may edad ako. And then after factory, tatakbo na ako. Pupunta ko sa KAI kasi sa Nagoya kami. Doon sa mga club. Nagde-demay ako doon. Nagluluto. Nagde-demay. Ibig sabihin ng demay, nagde-deliver ako sa mga orders. Yan, totoo po yun. Wala po akong visa kasi lang ako, family visa ko, tourist visa lang. Kaya lang, kahit na may mga immigration na nag-check, usually sa mga kaisya nag-check, hindi po ako nahuhuli. Kasi po, mukha akong Hapon doon. Hindi po ako nahuhuli. Kahit paano po, alam ko naman po magsalita ng Nihongo, kahit basic lang. Kaya po ngayon, ang content po natin, pakita ko po sa inyo, meron po ako dating restaurant. Diyan po sa Cabanatuan, meron po akong resto bar. Wala pong babae, ha? Resto bar lang. Kasi mahilig po ako talaga mag-entertain, magkakaibigan. Mahilig po ako magkanta-kanta, magsayaw-sayaw. Yung kanta po, walang hilig sa akin, pero mahilig po ako talaga dyan. Mahilig po ako talaga makikipagkaibigan. Kahit po ganun yung mga nangyayari sa buhay ko, ups and down po ako Meron po ako dyan, nagtayo po ako dyan. Million po ang ginawa kong puhunan para lang makapag-establish ako ng kambingan. Yes, totoo po yun. Hindi po yun halong biro. Kung baon ako ngayon sa utang, dati po akong maluwan kasi nagninegosyo din po ako Meron po akong kambingan, meron po akong lechonan, at saka yung resto bar na yun. Marami po akong natutulungang mga tao, mga staff. Siguro dala ng hindi talaga akong negosyante. Kasi sa umaga pa lang po makita mo po may mga pulubi na doon sa harapan ng restaurant ko. Kailangan ko po silang pakakainin. Ayoko naman po sila pakainin sa labas. Pinapapasok ko po sila kahit aircon. Alam nyo naman po, mga pulubi, mga wala silang bahay. Minsan maamoy-amoy na yung amoy nila. Kaya po ginagawa ko minsan, pababaunan ko na lang sila. Kapag umalis sila, may tubig, may konting pera. Totoo po yun. Araw-araw po yun. Ginawa ko yun. Hindi po ako madamot. Hindi po sa nagmamagaling ako. Hindi po nagtagal yun. Kasi nalugi dahil tinayo ko yun para dun sa anak kong may problema ako. Pero ngayon po, dahil po sinasabi ko nga po sa inyo, may mga restaurant ako. Tapos, nung binigyan po ako ni Willie ng pera doon sa Wawawin, kaya nalipat po kami ulit dito sa Plaridel. Dito po nagtayo ako ang kauna-unahang kusina ni Master. Hindi po kusina ng hari, iba po yun kusina ni Master. Pinangalan ko po yun dito sa kinasama ko, si SPO4 Manuel de los Santos. Di ko ba SPO4, tawag doon Master Sergeant yung equivalent ng SPO4 kaya pinangalan ko po sa kanya kasi malaki din po yung naitulong niya, nailong ko po yung kanyang pensyon. Inabot na naman po ako ng malas. Bumagsak na naman po. Heto na naman. Kaya sad-sad na naman po sa utang. Hindi na naman po ako makakano. Pero po, sabi ko nga sa inyo, yung lahat ng bagay, lagi ko po nga tinitingnan kasi talaga ako po, kahit ganito ako, maka-Diyos po ako talaga. Inuuna ko po ang Diyos sa lahat, kaya hindi po ako gumagawa. Katanda ko po to.
kahit na naranasan ko pong makulong dahil pinagbintangan po akong milyon. Sinabotahe po ako dahil gusto lang mag-extort ng mga pulis sa akin. Pero dahil po may kasabihan nga po tayo na the truth will set you free. Alam po yan, si Judge Cruz po ng Branch 28. Doon po kasi ako may case eh. Stapa po yun, yung case kong yun. Siya na po nagsabi sa akin, nasabi niya, kahit kailan, dahil alam ko kilala kita at may mabuti kang puso, hindi ka pwedeng ibabagsak ng isang tao. Alam niyo po, yung marami nga po, hindi niyo ako, wag niyo po akong bitiwan. Ako po, sa dami-dami ng nangyari sa buhay ko, lagi ko po nilalagay sa utak ko yung istorya ni Job sa Bible. Di po ba maraming pagsubok? Pero never po siya nag-give up. Siya po yung naging ehemplo ko, siya po yung naging idolo ko para ko po laging titingnan na pag may problema ako, na parang wala naman po, bihira po may makakatulong talaga sa akin. Hindi ko nga po alam kung paano kami nakakasurvive sa dami ng apo ko dito. Oo. Ngayon po, sabi ko nga sa inyo, magaling din po ako sa lutuan. Iko-content ko na rin po ito kasi samot-samot ito dito. Kasi talagang ang gusto ng apo ko at saka si Lolo Master, yung ginataan na kalabasa. Bihira kasi po kami ngayon, bihira ko po sila ipagluto. Mahilig po ako sa mga gulay. Alam niyo po, mga apo ko, hindi po kamakain ng gulay yan. Meron po akong pamalo sa lamesa para lang po sila kumain. Kasi po tingnan niyo po ako, nagkaroon lang po ako ng problema sa konti, sa utak kasi sa sobrang depression. Pero po sa healthy body po, wala po akong sakit. Makikita niyo naman po ako, masyado akong high energy ako lagi. Kahit po kulang ako sa tulog sa dami ng trabaho ko. Yung labahin ko lang po talagang sobra-sobra dahil ang labahin ko kailangan nai-imbak dahil ang tubig po sa amin dito sa gabi lang pwede maglaba. Kaya lagi po akong puyat, pagod ako. Talagang swerte ko na rin to na bigay ni Lord yung healthy body na to. Ngayon, dahil po ito ay request na ng matanda, mahilig po siya sa mga gulay. Kasi fast foods po lagi sila pati po ako. Wala po akong magawa, lang ko po yung mga ganun maraming hindi po talaga healthy foods. Hindi healthy diet. Ang problema nga, kulang po ako sa panahon. Kulang po ako sa panahon. Kasi po gumagawa pa po ako ng racket para sa ikakabuhay namin. Totoo po yun, nangungupahan lang po ako. Yun nga lang mga anli na po matatawag, anli na bayaran sa lahat. Totoo po yun, katulad ng labahin ko, anli po na labada. Tingnan po yung bahay ko, gulo-gulo. Kasi sinasabi ko po sa mga apo ko, kahit na hindi na kayo magtrabaho sa loob ng bahay, bigay niyo sa akin, pag-aaral ang atupagin ninyo. Kasi bukas makalawa wala na ako. Pero yun lang ang pinakapamana ko sa inyo, yung makatapos. Kasi hindi po ako nagtapos Malaki pong pangarap ko. Alam niyo po, pangarap ko. Matalino po ako mula elementary. Malakas po ang loob ko. Grade 6, grade 5 pa lang po ako. Nakakapaghanap buhay na ako. Dahil gusto ko pong makatulong. Ang nangyari nga po, may mga taong sadyang masama. Ininakaw nila yung kinabukasan ko. Malaki po istorya, darating po tayo dyan. Pero ito po muna sa ngayon, dahil po kanina, alas 3, nagising na ako, nagpunta na akong palengke din. Pangarap po ng Lolo Master na ganito talaga yung gustong-gusto niyang ulam. Ito po pinaka-paborito niya, yung gulay na to. Ngayon ito, kalabasa, alam niyo po, nagtaka nga po ako yung 1,000 ko, hindi ko po, kahit na po, Diyos ko, kamamahal. Sahog lang po ayan. Ito po sahog po niyan, kasi yan ang gusto nila. Yung alimasag, 300 na po ang kilo. Hindi ko na po alam kung ano yan. Meron na sila pang ulam hanggang mamayang gabi. Pag umalis ako, ito na. Kaya, lulutuin ko itong kalabasa, kasi mas masarap yung maraming gata. Ito po, yung gata. Yan.
Di ko po to sinanuhan ng tubig, puro po gatayan. Kasi yan nga po yung gusto ko. Si Lolo Master kasi kahit na di po ba, yung ibang may sakit dyan, ibang may kondisyon na ganito, hirap na po kumain. Si Lolo Master po ang pinaka-problema namin sa kanya. Kahit may, kasi hindi na uncontrolled ng diabetes niya, hiling niya po talaga kumain. Naku, naniwala ka, yun ang problema ko. Na kaya nga ang tao, corrupt. Walang kasiyahan. Kuto po yun. Di ba pa, pag walang pag hindi makakakain, gawin mo lahat, bibilhin mo lahat, kung mabibili, kumain lang. Pero, sa sitwasyon niya, talaga naman kailangan talagang kontrolado ang pagkain. Kaya makahirap din na wala ako dito. Kailangan ko pa, bago ako makalis, may isang apo na nakabantay sa kanya. Nabi ko nga sa inyo, iba kondisyon niya. Kaya, dito po, sa vlog na to, alam ko po bago lang kasi ako Sabi ko nga sa inyo, dahil naiinis na rin ako dito sa mga apo ko pag sinasabi ko, i-post nyo na. Wala nang edit-edit. Kaya minsan may nagsasabi, may nagtete